Isa pong pinagpalang hapon sa lahat ng makakatunghay sa video na ito. Isang tip lang po ang aking bibitawan, ipapahatid sa inyo mga minamahal kong mga kaibigan, kamag-anak at kapatid at mga anak, sa lahat ng aking kakilala na makakarinig ng video na ito. Usong-uso po ngayon ng hacker. Sa katunayan, ako po isang nabiktima. Pero dahil buhay po ang Diyos na aking pinaglilingkuran, out of 2,600 na mga friend ko, wala akong nagrereklamo na inutangan ko. Kasi kung makikita ho ninyo yung FB ko, punong-puno po yun ng pagpapala. Paano ka pa naman mangungutang? Pag kailangan ko po na salapi, sa mahal na Panginoon po ako nahingi. Pero ito po ang mahalaga mensahe. In case po na may magpapasa ng GCash sa inyo, na kaibigan nyo, posibleng na-hack po yung yung Facebook niya o kaya Messenger. Ang teknik po dyan, huwag po kayong basta magbibigay. Ang gagawin nyo po, mag-video call kayo. Kung ayaw niya, abay, huwag po kayo magbibigay. Scammer po yun, puro chat lang. Kasi pag na-hack, pwede po magpakilala na yung kaibigan nyo yung nanghihingi. Pero pag ayaw ng video call, huwag po kayo magbibigay. Ito po, may bagong teknik. Sabihin nyo, kuya o ate, padadalhan na lang kita sa Cebuana. Alam ko naman ang pangalan mo. Yun po, hindi po papayag yun. Kasi hindi po sa kanya makakarating yun. Kasi kung hacker, iba po ang pangalan nun kaysa doon sa friend nyo. Di po ba? Pero wag din po kayo magbibigay. Kasi hacker nga po yun eh. Ngayon, kung i-video call po kayo at makausap nyo ng personal yung tao, posible ho, kung mayroon baka tunay na may pangangailangan, pwede ho tayo magbigay, tumulong. Pero kung chat lamang o text o ano pa man, na hindi nyo nakakausap ng personal, medyo ibang usapan na po yun. Ngayon po ang tao talaga gustong kumita, gustong manggulang, gustong manglamang ng kapwa. Tayo po, lalong-lalo na yung mga naglilingkod sa ating dakilang Diyos, meron po tayong wisdom. Sa katunayan, mga minamahal, pinag-pray ko na losawin ng mga Panginoon yung mga computer ng yung mga scammer at hacker na yan. Gibain ng kanilang hanap buhay at sila ay talagang magkaroon ng malalaking mga problema sa buhay. Maliban sila yung maglingkod sa Diyos. Kasi gumagawa po sila ng mga bagay na ito po ay gawa ng kadiliman, utos po ng kadiliman na sila ay gumawa ng masama, manlamang ng kapwa, manggulang, kumita sa pamamagitan ng social media nang wala namang kapagod-pagod. Yan po ay nakasulat sa Bible. Ang sabi po ng Bible, your foolishness will go back to your body. Yung iyong mga kasamaan, sa iyo rin babalik. Baka po pag nagkasakit yung mga yan, at takot-takot, hindi na magamot ang doktor. Maliban sila magbalik loob sa Panginoon, sila gagaling. At sila mga ako magsisisi. Amen? So, salamat po. Sana po, may malaking naitulong yung aking advice sa inyo. Pag nahak na yung kaibigan nyo, wag po kayo magbibigay kung mga chat-chat lang po. At sa tingin ko po, sinagot po natin dakilan Diyos yung aking panalangin. Kasi halos dalawang araw hindi ko mabuksan yung aking Facebook saka yung Messenger ko. Pero kanina po, malaya po ako nakabukas. Naglagay po ako doon na nahack po yung cellphone ko. Baka po may manghingi sa inyo, wag nyo po bibigyan. Kaya salamat po sa ating dakilang Diyos at idalangin ko po lahat po ng mga kaibigan, mga kabasa nito
Pagpalain po kayo. Lumapit po kayo sa ating dakilang Diyos. Huwag po kayong magpapabaya, huwag kayong mag-iisip na kayo po ay mag-iiba na relihiyon pagka kayo po ay nag-born again. Yan po'y utos sa banal na kasulatan. You must be born again. Yung unang pagkapanganak natin sa ating mga magulang, pero yung pangalawa ang napakahalaga. Yun po ang magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos. Kayo po ipanganganak ng ating mabait na Diyos, pagkatapos nyo mabautismuhan, magsisi, tumanggap sa ating mabait na Diyos sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. At kayo magpapatuloy maglingkod. Hindi po yung isang tanggapan lang, kumbaga sa kwan, bahala na, hindi ka na maglilingkod. Hindi po ganun. We must work out our salvation. Ay sasamba, magpupuri tayo at atin pong aalamin ng kanyang banal na salita. Napakahalaga po yun. Yun po ang Diyos mismo makapangyarihan. Hanggang dito lang po. Praise the Lord. At sumatin po ang pagpapala, kalwalhatian na gustong ipakita sa atin ng ating dakilang Diyos ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan. Kaya namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain po tayong lahat ng ating mabait na Diyos. Hallelujah. Akin pong sinasadya sa inyo. Kung wala po kayong sinasambahan, kayo po ay pumunta sa Jesus Miracle Crusade. Dito po, libo-libo, halos milyon-milyon ng mga tao ngayon nagpapatotoo na wala naman silang iniinom na gamot pag sila nakakaroon ng karamdaman. Sila po ay nagsisigaling. Ito lang po ang church sa buong daigdig. Nangangaral, kayo ba'y may mga sakit na cancer, leukemia, diabetes, ketong, karamdaman na hindi na kaya ng doktor, hindi na kaya ng ospital, hindi na kaya ng gamot, dumalo kayo. Kasi kaya po ang aming beloved pastor ay nagkaganon. Siya po ay nag-ayaw nun, napakahaba. Hindi lang po 200 araw, pero hindi naman po yung dugtong-dugtong. 40 days, 19 days, 20 days. Lagi po siya nag-ayaw, no? Para hilingin sa ating dakilang Diyos, marami ang makalapit at pagpalain, patawarin, at sumakanya ang pagpapala nagmumula sa Diyos. Wala lang hadlang. Yung pader na namamagitan sa tao, pagka kayo dumalo rito, gigibain na yun ng ating mabait na Diyos. Ang inyong dalangin, napapakinggan ng ating dakilang Diyos dahil may propeta na mananalangin sa iyo, ang aming beloved Honorable Pastor Evangelist Will Sad Almeida. Nangayayat, siya po ay nagbutot balat sa pananalangin at dumanas ng pagsubok 15 years na talagang naghirap. Pero ngayon po, hanggang ngayon po, wala pa sariling bahay. Pero pinagpala po ang iglesia. Latest na nabalitaan ko, 48 outages outside the Philippines. Baka po ngayon hindi lang po 48, baka nasa 60 or more po. Kasi ang mga foreigner po, hindi naman po natin yan magugulangan na lalapit sa gawain ng Jesus Miracle Crusade kung wala po silang nakitang kapangyarihan dito ng Diyos. Pero pag nakita, naramdaman, na-experience, ay walang dahilan para hindi ka maglingkod sa Diyos. Sumisisigaw sila, buhay ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Ako po isa na sumisigaw nun. Kaya pag ako'y nagpapatato, dinidiin ko talaga. Nakilala ko na ang buhay na Diyos. God bless you po. Purihin ang ating mahal na Panginoon.